and rain. Glory, hallelujah. Heart that beats compassion, that praises you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship, a sweet aroma of worship rises to your throne. Glory, hallelujah. Pagpalain ko ng Diyos at manatili muna tayong nakatayo habang binabasa natin tong kasulatan sa aklat ng Hebrews. At pasensya na dahil yung projector natin hindi pa napaayos. Baka sa pangatlong linggo pa, kasi next week, hindi natin alam, baka sa sunod pa. At dito sa Hebrews 12:25 to 29, ito yung sinasabi dito. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan sa nagsihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Sa 26, nang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa, datapot ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yanagin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pang ay pinakahulugan ang pag-alis na iyong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakakalugod sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamamugnaw. At pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo ay manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat Ama sa umagang ito, sa muli sa mga gawain Lord, sa panguna mo Lord sa amin, sa bawat isa Lord na ginamit mo para sa iyong kaluwalhatian. Salamat. At narito kami Panginoon, patuloy na pinapakumbaba ang aming mga sarili at dumudulog sa Panginoon, at tulungan mo kami Ama sa oras na ito kung paano nanguna ka sa amin simula kanina sa umaga Lord sa gawain hanggang sa mga oras na to. Dalangin namin ang patuloy mong pangunguna, at dalangin ko ang iyong lingkod na walang magagawa kung wala ka, ay bigyan mo ng unwinting Ama at inspirasyon. At ikaw Lord magpahayag Lord sa amin yung mensahe Panginoon sa huling panahong ito upang mapuspos Lord aming kagalakan, mapuspos sa aming pananampalataya at pag-ibig Lord, biyaya Lord na nagmumula sa iyo ay pagkaloob mo sa amin. At dalangin namin Lord na buksan mo ang aming mga puso't isipan, at ikaw Lord ang patuloy na magbigay sa amin ng kapahayagan, at anumang hadlang ng kaaway Lord, anumang gawa ng kasamaan Lord, igapusin nawa ninyo Ama, at ikaw ang maghari sa aming kalagitnaan Lord sa oras na ito Ama, at ilagay mo Lord ang iyong lingkod sa iyong likuran, at ikaw ang magsalita. Punasan mo Lord Diyos ang aking makalupang bibig, upang sa gayon Panginoon ay masalita nawa Ama ang mga pagpapalang nagmumula sa iyo, mga salita Lord na kung saan ito ay magbibigay sa amin Lord ng buhay, kagalakan Lord, hindi lamang pag-asa Panginoon kundi isang katiyakan Ama, na anumang oras dumating ang pag-aagaw ay kami Lord ay naghandang sumalubong sa iyo sa mga alapaap. Salamat nga Ama, at ihanda mo kami Lord sa maiksing panahon Lord sa pakikinig ng mga salita, na nawa Panginoon ang bawat bibitawan Lord ng salita, ito'y maging buhay Lord sa bawat isa sa amin. Salamat Ama, yan namin dalangin at binabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilan, pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless yung lahat. Pagka tayong umupo. At noong nakarang linggo ay hindi tayo nakagawa. Iwan ko lang ngayon kung makagawa tayo ng church. Brother Jid, kumikinda si Brother Jid. Pero ganun pa man ay gusto kong ipaalala sa inyo, next Sunday ay dapat ay alas 7 dito na tayo. At pagkatapos agad ng gawain, magpalista na kayo ng sasama sa sasakyan para yung mga nauna, yun ang makakasakay.
Kasi yung mga huli, baka hindi na kayo makasakay pag puno na. At alis sana tayo dito ng alas 10 sakto. Kaya gaganap lang tayo ng konting gawain lang, ilang testimony, ilang tinatawag na awitan at isang preacher lang, munting mensahe lang. At sana ay makarating tayo ng mga 11. Kaya ba ng isang oras doon? Oo, Makati. 10. Hindi kaya nga abutin isang linggo naman, hindi naman matraffic. Kahit isang oras kalahati, edi walang traffic. O, ipalagay na natin 12, doon na tayo ng alas 12. Pero sana, maaga, bago sana alas 10, makakaalis na tayo. Kaya alas 7, magsimula na tayong gawain. Kunting testimony, kunting awitan. At pagkatapos ay isang preacher lang. At pagkatapos alis agad tayo. Diba? Wag na kumbaga sa yung galaw natin, galaw talaga na tama. Pag sinabing hindi tayo, bagaman sabi nga nila, Filipino type. Ay, yung Pilipino naman na hindi yung yung dating ugali ng mga Pilipino na saka na lang, mamaya na, di ba? Yun ang ng Pilipino daw, mamaya na. Di ba? At invited tayo doon. Hindi ko alam kung sino pa ang mga invited doon. Pero ganoon pa man, ang gawain daw nila ay magsisimula ng alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Or baka susubra pa ng alas 5 ng hapon. So hindi ko rin kabisado yung lugar. Pero pwede tayo magpasundo sa Buting kasi malapit tayo sa Buting, di ba? Nung pumasok tayo doon sa C5, parang malapit lang sa Buting. Hindi ko lang kasi matandaan yung... Kasi Brother Arnel nagbabiyahe ng over pero hindi niya rin daw matandaan yung lugar. Kasi parang napakagulo ng mga pinapasok na iskinita. Hindi ganong matandaan. Pero natatandaan mo naman yata yung hindi, kahit sa labas. So mag-chat na lang ako tapos pasundo tayo kung saan nila tayo pwedeng sunduin. O di kaya west. Mag-west na lang. Hindi ko nga matandaan. Hindi nga daw matandaan ni Brother Arnel kasi parang looban na hirap nga kahit sasakyan. Hirap magsalubong eh. Kaya mamaya, pag nagkatiyakan na kung sinong sasama ay chat-chat ko agad. Kasi tinanong ko kung anong oras tayo darating. Sabi nila, bahala kayo kung anong oras kayo darating. Pero ang gawain talaga, magsisimula na ng alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. So yun lang. So God bless sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at parang marami pa rin wala. Pero God bless mga sister, mga brother na nandito Sister Angel. Sino pang laging wala dito? Na nandito. Sister Sister Abigail Arpel. Kasi yung isang Abigail, Brother Bing. At Brother Nonoy, Sister Lori, God bless sa inyong lahat. So, ang message kanina? Ano sana? 3 Tabernacle. At nabanggit yung tinatawag na Mount of Transfiguration. Anong salita na narinig doon sa Mount of Transfiguration? Hear ye him? Oh. Yung binasa mong talata, anong message yung binasa niyang talata? Sino nagbabasa sa inyo ng message? Ang alam ko na talata na yun, binasa ni Brother Arnel, message niya sa Going Beyond the Camp. Yun ba yun? Going Beyond the Camp. Yung paggagawa niya ng tabernakulo, isa kay Moses, isa kay Elijah, at isa kay Christ. Siya ang kanyang message nga, going beyond the camp. Pag sinabing camp, ano ba yung camp? Yung mga grupuhan, camp yun eh. But individually, sabi ni Brother Branham, mayroon tayong mga camp. Yung kampo natin na kahit si pastor, hindi pwedeng galawin eh. May kampo talaga. Kaya dapat lumabas tayo sa kampo na yun or kampamento na yun. Yung pinakamatindi talagang kampamento dito, pinakamatinding camp yung individual na camp. Diba? Na kahit si pastor, walang pakialam si pastor, sarili ko to. Diba? No pakils. Pero mahirap naman tong message na to, pinapakialaman kayo. At maging ako nga. So, gusto kong i-share sa inyo itong bahagi ng Hebrews 12:25 to 29. Iwan ko kung may kinalaman ito sa tinatawag na Mount Sinai, Mount of Transfiguration o Mount Sunset Mountain. Sa tingin nyo kaya,
Basahin nyo nga yung Hebrews 12:25 to 29. Basahin ko muli. Tignan nyo lang kung connected ito. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Ay si Brad Arnel man yan, o si Pastor man yan. Basta yung dalalang Word of God. Di ba? Kaya, hindi ba natin pwedeng sabihin na, ay, ayaw ko kay Brad Arnel. Si Pastor lang gusto, Pastor Boy lang ang gusto ko. O ayaw ko kay Brother Bing, or ayaw ko rin kay Pastor, Brother Bing lang ang gusto ko. Kasi, mahirap. Kaya sabi nga ng tinatawag na message ng prophet, wala namang judgment kung walang warning. Kaya tingnan nyo lang yung talata. Pag-ingatan ninyong kayo huwag tumanggi sa nagsasalita. Kasi kahit mga kampo nyo, papakialaman eh. Kailangan lumabas kayo sa sarili nyong kampo. May sarili kayong tinatawag na, anong tawag doon? Prinsipyo, may sarili kayong paniniwala, may sarili kayong buhay. Wala kang pakialam dyan, Pastor. Ang may pakialam lang dito, si Brother Bing. O wala kang pakialam dyan, Brother Arnel. Ang may pakialam lang dyan, si Pastor Boy. Or else kung sino. Di ba? Vice versa. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Bakit kaya? See that ye refuse not him that speaketh. For if they escape not, who refuse him that speak on earth. Sino kaya itong sinasabi niyang him that speak on earth? Sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatanan sa nagsihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Mayroon tinatawag na speak it from heaven. Siya speak it from heaven. Heavenly angel o earthly angel. Okay. Tingnan natin. Dito sa baba, 26. Nagsihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Kaya sa langit man o dito sa lupa, basta nagsasalita sa tinatawag na Word of God, pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Kaya sabi niya rito, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatanan na nagsihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Kaya dalawa yung sa taas, earthly. Yung sa baba ay heaven, from heaven. Tingnan natin, yung sa tinatawag na nagbalitang buhat sa langit. Nang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Tama ba? Mayroon bang shaking? Mayroon bang tinatawag na nangyari doon sa tinatawag na Sunset Mountain? Mayroon bang pag-uga? Ilang beses? 3. At after that, di ba mayroong shaking na nangyari sa tinatawag na Alaska? Na halos lulubog ang Alaska? Sabi niya, 7 seal na naman, Pastor Boy. Nagsasawa na kami sa 7 seal. Ano ba yan? Bawat mensahe nyo lang, 7 seal. Di ba? Ayun ang inspiration natin eh. Without the 7 seal, ay nako, it's between life and death. At sabi niya rito, nang tinig na yaon ay napayanig noon ng lupa. Yung manig ba doon sa bundok ng Sinai? Right. Yes! Transfiguration kaya yung manig? Yes! Kaya tingnan natin. Datapot ngayon, nangako siya, mayroon siyang promise na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang lupa, kundi pati ng langit. Dalawa, heaven and earth. At itong salita, minsan pang ay huluganan ang pag-aalis niyang mga bagay na niyanig gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya dalawa. Yung mga nayanig, thank you. Bakit? Aalisin eh. And this word, yet once more signifieth the removing of those things that are shaken. Mayroong removing ng mga bagay na nauga. Kaya sabi niya dito sa lupa naman talaga, marami nang nauga. Even the groups ng tinatawag na end time. Kahit ang mga doctrine, marami nang nauga. Ako, Pastor Boy, may tayo ako. Hindi ako nauga. Ikaw, nagbago ka. Nauga ka. Iwan ko lang, diba? Kasi dati naman tayo nag-aaral at lumalago tayo. Kung wala nang babaguhin doon sa dati, ay di nakuha mo ng katotohanan. Wala na tayong pag-aaralan. Pero bakit tuloy-tuloy pa tayo nag-aaral? Dahil habang wala pa ang rapture, patuloy na ang Diyos ay nagbubukas, nag-unfold sa atin ng mga dakilang bagay upang magkaroon tayo ng tinatawag na rapturing faith. Diba? Kung hindi naman certain yung mga mensahe at hindi matibay at hindi tinatawag na malinis,
hindi payak ang tunog ng trumpeta, paano ka naman magkaroon ng tinatawag na rapturing faith? Sabi niya rito, and this word, yet once more, signified the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Kaya yung hindi nauga, yun ang mananatili. Okay, tingnan natin. Wherefore, we receiving the kingdom which cannot be moved. Parang kasabihan lang yan eh. Yun ang tinatawag na future kingdom. Kaya, anong malapit ngayon? Month ng May. Eleksyon? O, di ba? Sinong mamumuno? Tao pa rin. Kung sino manalo. Sino man ang manalo dyan sa eleksyon na yan, di ba? Ngayon pa rin ang mundo. This world is falling apart. O, di ba? Ngayon pa rin ang mundo. Walang mababago. Palubog na ito eh. Ano, Pastor Boy? Yung mga gera na yan, nagagalak ka ba o nalungkot ka ba? Actually, dalawa yan eh. Kunting lungkot, malaking galak. Kunting lungkot lang, Pastor Boy. Malaking galak. Bakit? Minsan nabibiruan kami. Nak, huwag ka na mag-aral. Ayaw ko mag-module bukas pa. Masakit ulo. Huwag ka na mag-module. Gera na eh. Oh. But actually, yun ang pinag-uusapan ng mga tao sa buong mundo. Third World War. Pero tayo na mga believer, bakit malaking galak at kunting kalungkutan? Di ba? Kasi maiiwanan natin yung mga bagay dito na mga nakasama natin na mga tao, mga bagay na kung saan ay hindi natin alam kung sino ba talagang maiiwan at kung sino ang makakasama. Kaya kunting kalungkutan. Nasabi niya rito, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Grabing kingdom yun. Isang kaharian na hindi mauga. Bakit? Kasi ang inantay nating kaharian yung magre-reign doon, yung ating king ay ang groom. Diba? Yung Diyos na maghari sa sanlibutan. Hindi yung tao. Kahit sino mang presidente yan, sino mang manalong senador. Wala pa rin yan. Supply pa rin yan. Pero meron naman talagang medyo okay. Pero actually, ang totoo niyan, ang pinakakwento dito, pag umupo ang tinatawag na presidente na okay, papatayin din yan ang Antikristo. Hindi yan obra. Kaya sabi niya rito, anong dahilan? Bakit pinatay si Marcos? Kasi independent siya eh. Ayaw ng Antikristo ng Philippines ay maging independent at maging masagana ang buhay dahil hindi nila makokontrol. Kaya, tingnan mo naman. Okay, tingnan natin. Kaya gusto niya si Bongbong Marcos? Gusto ko rin. Bakit? Kasi kung laban yan sa Antikristo, lagot kayo mga Pilipino kayo, papatayin pa rin yan. Okay, kaya sabi niya rito, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace. Magkaroon tayo ng biyaya. Diba? Whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Dalawang fear pala. Merong tinatawag na fear na natatakot dahil baka mamatay na ng COVID o ng gera. Merong fear na tinatawag na maglingkod tayo with godly fear. Bakit godly fear? Kaya kung wala kang takot sa Diyos, bahala ka sa buhay mo. Malaya ko, wala kang takot sa Diyos. Pero kung mayroon kang tinatawag na godly fear, parang detalyado yung tinatawag na galaw mo na sana malugod ko ang Diyos sa lahat na aking mga gagawin, na kung saan huling araw nito sana maging liwanag man lang, sana ako makagawa ko ng mga bagay na kung saan kunting bagay man lang para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Okay. Dito sa dulo, for our God is a consuming fire. Bakit consuming fire? Spiritually, both spiritually and literally, mayroong pagsunog talaga doon sa mga nature nyo. Diba? Mayroong pagsunog sa inyo spiritually. Pero actually, doon sa tinatawag na Third World War, sunog naman talaga ang sanlibutan. Pero hindi pa yan tapos ang lahat. Doon sa Gog and Magog, dalawa na. It's a literal fire and spiritual fire. Okay. Ano bang message mo, Pastor Boy? Gusto ko lang tumbukin itong tinatawag na last vision. Last vision at yung tinatawag na closing event. Ito ay closing time. Closing time, Pastor Boy, ano ba pinaka-event? Gera. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa Third World War kung ang pinag-usapan ay Third World War. Bakit? Ang events na yan ay tapos ng rapture. Ang events na yan ay bababa na tayo dito sa millennium. Kaya kung magiran ang Third World War at dito pa tayo, siguraduhin nyo, hindi kayo nakasama sa rapture. Pero wala pa naman akong nabalitaan sa tinatawag na buong mundo mayroong na missing na mga end-time message. Wala pa eh. So wala pa talagang rapture. At may mga tayo na tapos ng rapture.
Ay, no, doon daw, inakaw si Brother Branham doon sa tinatawag na mystery cloud. Yun daw ang rapture. Bakit nag-glorified? Mayroon bang changing twinkling of an eye na nangyari sa panahon na yun? Wala naman. So yung Thessalonians, maraming quote na sabi ni Brother Branham, malapit na ang tinatawag na pag-agaw. Di ba? Kung tapos na 1963, bakit sinasabi ni Brother Branham na malapit na ang pag-agaw? Ano ba si Brother Branham? Spiritual Jew rin ba si Brother Branham? O Pilipinas lang spiritual Jew? Kung ang Pilipinas, spiritual Hudyo, 144,000 na lang ang maliligtas sa buong mundo, yari na mga Gentile, ubos na lahat. Buti na lang Pilipinas, Operian. Dito na lang ibang Hudyo. Pero sabi ni Brother Branham, nakabalik na ang mga Hudyo sa kanilang homeland. Doon sa Ukraine, baka may Hudyo pa. Babalik na sa homeland nila, doon sa tinatawag na, Israel. Diba? Okay, tingnan natin. Yan tinatawag na last vision. Bakit last vision, Pastor Boy? Ano bang unang vision at pang-anim na vision? Okay. Tingnan lang natin. Itong tinatawag na quote ng propeta. Sa Shalom. Sabi niya rito, Shalom 1964. And it is not a certain thing that in this day, that when we have come through all these things, and the message has crossed the earth against organization. Totoo yan. Kasi lumakbay na sa buong mundo yung tinatawag na mensahe at ito'y laban sa organisasyon. At nakakalungkot lang dito din sa end time, meron din mga organisasyon din sa end time. It blessed it from right to left that in this hour that's been told since 1963. Sinabi pala yung mga bagay na yan noong 1933 pa kay Brother Branham. Kailan? When the Holy Spirit gave me that visions. Ilang vision ba Pastor? Ito ay nagpapakita sa akin ng tinatawag na end time. 7 things that I spoke of and showed me the end time. 7 things that I spoke of and 5 of them has already happened. Bakit 5 lang, Pastor Boy? Ano ang pang-6 at ang pang-7? Ano ang pang-6 at ang pang-7? 1964, sabi ni Brother Branham, ang tinatawag na 5 ay nangyari na. Perfectly right on. Like Germany and Italy and all the wars and national things. Seldom speaks to me on those things. But they happen just exactly the way he said they happen. Nangyari daw ito. Kung paanong paraan sinabi sa kanya ng tinatawag na vision, how Mussolini would go to Utopia and Utopia would fall at his feet. And then how that he'd come to a disgrace and be spit on by his own people. And disgrace. Anong nangyari sa Utopia? Diba? Sa history. Brother Bing. Diba? Kaya sabi niya rito, hang upside down with that prostitute that he lived with on the street. How that the Americans would go to war with Germany. Nangyari na lahat yan, di ba? Yun ang vision, and take an awful beating at a place called a Great Line where there would be concrete for fortified in there. I believe it's called the Siegfried Line. And there's one called Maginot, I believe. That was the Prince. Was that right? And Siegfried Line was the German line. And the Lord let me see that 11 years before it was built, and the neighbor would admit getting on beating on it. The Americans wouldn't tell. They almost sank the complete army. Kaya nangyari lahat ng mga vision. Kininto na ni Brother Branham. Nangyari lahat yan sa kanyang panahon. Marami siyang sinabi dito. At gusto ko lang tumbukin yung tinatawag na pang-ilan? Pang-6. Hindi pala nasaksihan ni Brother Branham yung 6 vision na nangyari sa kanyang panahon. Sa nakaalaala sa inyo ng tinatawag na 7 vision, ano yung pang-6? Wala nakaalala sa inyo yung pang-6 na vision na hindi nangyari sa panahon ni Brother Branham? Yan. Buti naman, alala ni Brother Arnel. Tingnan natin. Tinatawag na 7th vision. O 6th vision.
Kita mo, Brother Bing? Yan, exposition of the seven church ages. Yan, ang tinatawag na six vision. Eh, yung six vision, ito, tingnan natin The six vision, ang ika-anim na pangitain, there arose up in America a most beautiful but cruel woman. Pag sinabing cruel, mga hindi yan sa terminong aklan, maret. Di ba? Cruel. Bugoy. Masama. Cruel. Kumbaga tuso. Okay. She held the people in her complete power. Nahawakan niya mga tao sa kanyang tinatawag na kumplitong kapangyarihan. I believe that this was the rise of the Roman Catholic Church. Naniniwala ko na ito ay tinatawag na pagtayo ng Roman Catholic Church. Though I know it could possibly, magiging posible din, ng vision ay isang babae ang tinatawag na lalabas sa eksena na mayroong dakilang kapangyarihan, rising in a great power in America due to a popular vote by women. Kaya sa Revelation, ano yung babae na yun? Di ba naka-purple sa Book of Revelation? Eh yung naging tinatawag na pangulo yung babae na yan dahil sa pagbuto doon sa tinatawag na Amerika, naka-purple din. Bakit kaya sumakto? Kaya sabi nga ng mga critics ng end time, ano naman ang binunga sa buhay nyo? Ay nagkaroon na nga ng leader na babae sa Amerika. Anong binunga sa buhay nyo? Ano? So ang tinatawag na kaganapan ng tinatawag na six vision, nagpapatunay lang na mayroon sa vision na hindi naganap. Ano ang isa pang vision na hindi naganap at kailan magaganap? Ang last vision. Ayan, ano yung last vision? Last vision. Magbasa kayo mensahe. Sa sunod na linggo, sinong tatayo dito, Brother Beng? Baka ako pa, no? Kasi isa lang ang preacher sa sunod na linggo at mabilisan. Okay. Last vision. Yan, nakalagay sa PowerPoint ko. The last vision and the seventh vision was wherein I heard a most terrible explosion. Pag sinabing explosion, parang pagsabog din yan, di ba? Pag sinabi nga, alam nyo, hindi naman ako marunong mag-English, wala akong ganong pinag-aaralan. Pero kumukuha din ako sa mga termino. Pag sinabing gumagawa ng mga explosive, yung mga tinatawag na mga terorista, alam ko yun, pasabog. Makakuha din kayo ng mga term dyan na maunawaan nyo kunti yung mga message. Yan lang ko kumukuha. Parang ano ba ako? Okay, sabi niya rito, as I turned to look, I saw nothing but debris, craters, and smoke all over the land of America. Yun ang last vision. Yung terrible explosion. Russia? Ano ang kinalaman sa Russia? Tingnan natin. At ito yung binabakbakan ng mga anti-message. Itong tinatawag na prediction ni Brother Branham. Based on the seven visions, along with the rapid changes which have swept the world in the last 50 years. Yung tinatawag na pagbago at paglago ng tinatawag na mundo nitong last 50 years, I predict. I do not prophesy. Sa Tagalog pa, sinasapantaha ko. Kung sa termino pang aklanon, banta ko, basi kung darawang dagon lang, rapture doon. Parang gano'n ang sinasabi ni Brother Branham. I do not prophesy. Hindi ko naman hinuhula. Sabi niya, I predict. At I do not prophesy. Kaya yung mga bumabakbak dito, ano pang kaibahan ng prediction at prophecy? Ang prophecy, hindi kasi nila naunawaan na thus saith the Lord. Ang predict, banta-banta lang. Kung sa klanon pa. Sabi niya rito, that these visions will have all come to pass by 1977. Ay lumagpas ng 1977, yung 6th vision and 7th vision ay wala pa. Pero prediction lang yan. I do not prophesy. And thou me feel that this is an irresponsible statement in the view of the fact that Jesus said that no man knoweth the day nor the hour. Kaya parang irresponsible statement dito kasi wala naman talagang nakakaalam ng tinatawag na oras at araw. Di ba?
I still maintain this prediction after 30 years because Jesus did not say no man could know the year, month, or week in which His coming was to be completed. Kaya mayroong tinatawag na coming. Bakit ginamit niya yung coming completed? Bakit kaya? Kasi may mga events before yung actual coming. Kaya may binang siyang coming completed. Events na ito ng coming. But, we are moving into that cycle kasi di pa completed yung coming. Kasi mayroon, before the literal coming of corporal body, mayroon pang tinatawag na appearing. Yung tinatawag na parousia and panero. Kaya sabi niya rito, so I repeat, ulitin ko, I sincerely believe and maintain as a private student of the word along with divine inspiration that 1977 ought to terminate the world system and usher in the millennium. Kaya, pinapanatili niya lang yung tinatawag na prediction niya. Miniminti niya yung prediction niya. Pero, 6th vision, 1964. Shalom. 6th vision and 7th vision, hindi talaga nangyari. At ang last vision, yung tinatawag na Great Explosion, na kung saan ang Amerika ay, nakita niya? Crater lang, ang debris ang nakita ni Brother Branham. Ito nakalaya yung paglubog ng Los Angeles. Tingin nyo. Tingin nyo? Oh. 7 seal ba yan, Pastor Boy? Tingnan nga natin. Now let me say this. Can anyone prove any of those vision wrong? May makapagpatunay ba sa inyo na isa sa mga pangitain nito ay mali? Were they not all fulfilled? Hindi naman talaga lahat. Naganap na, yes, each one has been fulfilled. Ang bawat isa ay ganap na or is in the process right now. Yung iba yung nasa process na. Mussolini invaded Utopia successfully and failed and lost it all. Yun pala ang nangyari sa Utopia. Kinongkir ni Mussolini. Kaya sabi niya rito, Hitler started a war he could not finish and died mysteriously. Sa mga history, namatay si Mussolini si Hitler mysteriously. Anong nangyari kay Hitler? Ang kwento niya, pinatay niya yata ang pamilya niya tapos siya nagpakamatay, di ba? Yun ang kwento kay Hitler. Pero hindi ko alam. Hindi ako historian. Pero pagdating sa message, medyo may pagka-historian din tayong konti. Communism took over both the other two isms. Ano yung tatlong isms? Nazism, fascism, communism, at ang nazism at fascism ay nauwi sa communism. Tama ba? Kaya sabi niya rito, the plastic bubble car has been built and is awaiting only a better network of roads. Nangyari ba yan? Saan ba nakita ko sa YouTube yung tinatawag na plastic na sinasabi ni Brother Branham, bubble car? Sa mga YouTube, nakita nyo? Hey, sabi niya rito, women are all but naked. Yung mga babae daw, na nakita niya rin sa vision, mga hubad na. Kahit yung mga membro ng simbahan, hubad na, denomination. Ngayon hindi na denomination, in time na rin. Kasama pala yan sa tinatawag na mga vision. Gano'n kaya kasama? Diba? Kaya dito talaga, going beyond the camp. Yun ang mga kampo ng mga kababaihan, hindi lang kabataan, maging ang mga matatanda. Ayun yung lumabas sa kampo nyo, pakialam nyo. Kung mag-asta ako, bakit? Ikaw ba to? Diba? Oh, haniwala kayo dyan kay Pastor Boy. Oh, diba? Pero yung talata nating binasa, iwan ko lang. Wala naman tinatawag na judgment kung walang warning. Kaya sabi niya rito, and are even now wearing topless, beating sweats. And just the other day, I saw in a magazine and the very dress that I saw in my vision, if you can call it a dress. Ano kaya nakita niya sa tinatawag na vision? Matatawag mo ba talaga itong damit? It was a plastic transparent type of blood with a red darkened spot that covered both breast in a small area. And then there was a dark place like a small apron below. Dati sa panahon ni Brother Branham, hindi pa yata marami. Ngayon, ngayon, yung mga bikini na may itim lang na kunti dito sa dibdib at sa tinatawag na area, doon na sinabi ni Brother Branham, laganap na tuwang-tuwa pa ang i-display sa bahay. Kaya nung nakarang linggo, nabanggit yung
malaman yung tinatawag na gawa ni Hoffman, inspiration, under inspiration, na gawa ni Hoffman, yung mukha ni Jesus Christ, yun daw ang mukha ni Kristo. Kaya sabi ko, masabi ba ni Brother Branham na yun ang mukha ni Kristo kung hindi niya nakita sa Sunset Mountain? Ang tanong, nandoon ba talaga si Kristo sa Sunset Mountain? May ikot pala, nandoon talaga siya eh. Okay, kaya sabi niya rito, the Catholic Church is on the rise. We have had one Catholic president and will no doubt have another. Ano na lang daw ang natira? Ano daw ang natira? Hindi. Anong binasa nating talata? Para yung talata naman makunik natin eh. What is left? Nothing except but Hebrews 12:26. Yun na lang daw ang natitira. Yung Hebrews 12:26. Whose voice din shook the earth. Itong tinig na to ay inuga ang tinatawag na lupa. Pero ngayon nangako siya na sinasabi, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Bakit kasama ang tinatawag heaven and earth? Once more God will shake the earth. And with a shake everything loose that can be shaken. Then He will renovate it. Anong tinutukoy niya? Third World War. Kaya mayroong ending. Diba? Yung mga nauga na yan. Then He will renovate it. Mayroong renovation pala ng tinatawag na earth. Just last March 1964. March 1964. Kaya ang tinatawag na events ng 1963 ang binabanggit is Christ is the mystery of God revealed. Anong year? Sabi nila, 1963. Anong month? July. Sa atin bago eh. February 28, 1963. Akala nila yung tinatawag na seventh seal. Wala daw ng seventh seal. Nandoon, kinikwento ni Brother Branham sa seventh seal, between the sixth and the seventh seal. 7th chapter ng Revelation. Kinikwento niya dyan yung experience niya na nangyari doon sa Sunset Mountain. Kasi yun ang seventh seal. Tatlo yun eh. Next Saturday sana, yun ang gusto kong i-break eh. Yung tatlong tinatawag na bagay na kung saan nasa seventh seal. Ano yun? Events of the seventh seal. Kailan nagsimula? Yung beginning at ending ng seventh seal. Pangalawa, Pastor Boy? Yung secret coming ni Christ for half an hour silence in heaven. Yun ang pangalawa. Events of the seventh seal. Pangalawa, secret coming of Christ for half an hour silence in heaven. At ang pangatlo, Pastor Boy, the message of the seventh seal. Dapat ma-recognize ng mga tao yan, mga believer. May events kung saan nangyari ang seventh seal, kung saan nagsimula, kung saan nag-end. At yung tinatawag na specific time ng coming of Christ, secret coming of Christ, how He will come. Kasama sa event, how He will come. Pero yung when He will come, specific yan. Half an hour silence in heaven, a secret coming of Christ na nag-reveal ng tinatawag na seventh seal. At ang pangatlo, the message of the seventh seal. Ano yung message of the seventh seal? Kasi maraming nagtatanong sa Facebook, ano ba ang end time message? Ilang tao na tayo sa end time, marami ng breaking ng seventh seal. Marami ng breaking ng tinatawag na end time message. Tapos ibibigay, tatanungin mo lang sa Facebook, ano ba ang message ng end time message? Ano ka, hello? It's not for them. Kaya, binanggit ko noong nakaraang message ko pa, yung pangatlong tinatawag na sign, wala namang bush yan, judgment yan eh. Bakit alam ba nila ang seventh seal? Ano bang message ng seventh seal? Walang voice kasi judgment ang... Diba yun ang nangyari kay Paraon? May voice ba kay Paraon? May message ba ang tinatawag na last sign? Wala eh. Judgment lang yun kay Paraon. Ano yun? Kamatayan. Diba? Yung dugo, yung tinatawag na tubig ay naging dugo. Yan ay kamatayan. Kaya sabi niya rito, March 1964, that Good Friday earthquake of Alaska shook the whole world, though it did not unbalance it. Bakit Good Friday? Ano bang mayroon sa tinatawag na Good Friday? Good Friday. Bakit nabanggit yung Good Friday? Pastor Boy, ano bang inspiration mayroon ka? Ano bang nilalagay-lagay mo sa message? Ang Good Friday ay resurrection. Tama ba? It is the rising of the sun. Sino nakakaalala sa inyo ng tinatawag na Semana Santa? Ang Good Friday, it is the rising of the sun. Ano yon? Mahal na araw? Pagkamatay ni Christ, tapos pinag-usapan dito, earthquake, Pastor Boy. Sa buong history,
world history, kailan nangyari ang pinakadakilang earthquake na hindi pa nangyayari buhat ng itatagang sanlibutan? Kailan? It is the rising of the sun. Nagkaroon ng shaking ang buong mundo at ang mga patay ay binangon doon sa tinatawag na libingan. O di ba, Matthew 27? Matthew 27 ba? Di ba? Bakit ganon, Pastor Boy? March 1964, that God Friday earthquake of Alaska shook the whole world. True, it did not unbalance it, but God was warning by a world tremor. What He will soon do on a greater scale? Bakit greater scale? Ano mga matimbang-timbang dito? He's going to blast and rock and descend cursed world. My brother, my sister. And there is only one place that can stand. And that shock. And that is the fold of the Lord Jesus. Kaya saan kayo? Yung fold lang, yung kawan lang, yun lang isang lugar. Yan tinatawag na Gosin. Sabi nila, alam mo yung Gosin? Yung group ang sinasabi nilang Gosin. Say, kahit puwit lang ako kung sa body ako. Yung sinasabi nilang body, yung tinatawag na group, ang body, ito yung mystical body ng buong mundo. Every individual of that group has ability to hear what the Spirit is saying by the way of the messenger. Kahit sa veterans church ka, kung wala kang ability to hear, you are not belong to that group. Kasi ang group na yan ay individual yan na inipon sa buong mundo. Yan ang ira-rapture. Yun ang certain qualified group. Sino? Yung lahat ng na-rapture. At sasabihin ng propeta, in every gathering, there is three kinds of believer. Kung grupuhan lang, wala sanang maiwan sa veterans. I hope. Diba? Wala sanang maiiwan. Kaya sabi niya rito, and I would visit you while God's mercy is still available to you. That you give your whole life. Ay, Pastor Boy, itong kampo ko, buong buhay ko, ibibigay ko sa preaching mo na yan. Ay, paglinggo, nagsasayang nga lang ang oras dito eh. Sayang pa yung kikitain paglinggo. Sayang pa yung pasiksi ko sa labas paglinggo or ano pa. Sa tingin nyo kaya, paano Pastor Boy kung 20 years pa dumating ang rapture? Bakit? Mamamatay ba ako kung 20 years? Kami nga ni Ricky, nagtatrabaho kami, Pastor. Paglinggo, ayaw ko rin magtrabaho. Oo nga, pero hindi nagsisimba yan. Linggo na nga lang, magtrabaho ka pa. Sayang naman yung kikitain ng nabanggit itong nakarang linggo. Sayang naman yung tripping. Di ba? Malaking komisyon. Di ba? Sayang naman. Bakit? Maraming taon ang lumipas, maraming believer, maraming unbeliever. Yung nagsisimba kada linggo, buhay. Yung hindi nagsisimba pag linggo dahil may trabaho, buhay din. Pareho lang. Di ba? Di baling tamad, hindi naman pagod. Hindi pa ako pagod pag linggo. Pero actually, yung nagpipreach dito, nangangaral, pagod talaga eh. Kaya lang sanay na rin ako sa pagod. Sanay na ako sa pagod. At sabi niya rito, whole life ba? Unreservedly to Jesus Christ. May nire-reserve pa ba kayo dyan na hindi pwedeng pakialaman yung kampo nyo? May nire-reserve pa ba kayo dyan na hindi pwedeng pakialaman? Ano yon, Pastor Boy? Ano yon? Ano yon? Yaman ko, ugali ko, damit ko, lahat na lang. Diba? Buhay ko, lahat na lang. O diba? Kaya sabi niya rito, who as the faithful shepherd will save you and care for you and present you faultless in glory with exceeding great joy. Sino yung faultless? Sino ba? Ang pastor. Sino ang tapat na pastor na makakaligtas sa iyo at mag-aalaga sa iyo, di ba? Sa presente na present you faultless in glory with exceeding great joy na mayroong tinatawag na dakilang, tinatawag na kagalakan. Sino? Kaya binasa lang natin yung buong talata ng Hebrews eh. Maraming aral pala doon at maraming pa rin yung mga shaking na yon. Diba, nabanggit yung shaking ng Alaska dito sa quote ng prophet. Diba, saan nangyari yung binabanggit ng prophet sa kwento niya, yung shaking? Diba, dahil doon sa Sunset Mountain, message of the seventh seal ba, Pastor Boy? Baguhin ko na message. Saan? Sa Sunset Mountain. Evening light message na naman binabanggit doon. Ano?
Ngayon ko nga lang na-recognize talaga ng tumbukan. Ano ba yung evening light message? Evening time message? Ngayon ko nga lang natumbok nung huli. Sunset Mountain message pala. Yung evening light message ang ginamit ay si Karaya 14. Diba? Okay. Balik tayo. Nung oras na 11:10 na eh. Ngayon pala ako mag-uumpisa ng quote ko. Nakahiwala yung Brother Big. Yung 6th and 7th vision, pati yung sa baba, pati yung talata nating binasa. Okay. The door, inside the door. May pintuan pala mga puso nyo. Sarado ba yun bukas? Bukas, sarado. Baka sa loob ka ng kampo, doon inside the door. Door, inside the door. I wish could think of the poets of the artist name. That's on my mind now. Several years ago. Naisip ni Brother Branham yung isang poet. Diba? Kaya sabi niya, kalipas ng mga taon, who took upon himself to portray this passage of scripture into a picture. And it took him just about a lifetime to paint this picture of Christ knocking at the heart of the door, at the heart. May door para sa yung tinatawag na, grabing inspiration itong tinatawag na nagpipint nito eh. Si Kristo daw, doon sa painting na yun, kumakatok doon sa pintuan ng puso. Tapos halos buong buhay niyang binigay yung tinatawag na panahon niya, lifetime, para i-drawing lang yung tinatawag na Kristo na yan na kumakatok sa puso. Ano bang kwento dyan, Pastor Boy? Yung kwento pala, minsan mayroon ding, hindi naman ikikwento ni Brother Branham yan kung walang puwente. Kaya sabi niya rito, and all famous pictures, before they can ever go into the Hall of Fame. Meron bang Hall of Fame? Dito sa tinatawag, sa Amerika kasi, tawag doon Hall of Fame. Lahat ng tinatawag na sa mga history, na mga dakilang, ayan yung mga world record, di ba? Anong tawag doon? Mayroon tawag sa atin. Guinness record. Di ba? Pero bago ilagay doon yung tinatawag na famous pictures na yan doon sa Hall of Fame, they first have to pass through the critics. Gusto nyo ilagay sa Hall of Fame? Kayo yung mga picture? Itipon natin, direktahin na natin kasi mahabang kwento eh. Kayo yung mga picture, gusto nyo ilagay sa Hall of Fame? Gusto nyo? Gusto nyo ilagay kayo sa Hall of Fame kung kayo yung mga picture? Oh. Mag-charge kayo dito, daranas kayo sa tinatawag na mga kritiko bago kayo mailagay doon sa Hall of Fame. Kaya kung mag-charge kayo sa Veterans Church, siguraduhin nyo dadaan kayo sa mga kritiko. Mga bakbakan, mga panlilibak, di ba? Mga insulto, dadaan kayo. Ayaw nyo? Ay, hindi kayo mailalagay sa Hall of Fame. Dahil natural yan. Kaya, sabi niya rito, okay, and I like that. Bakit gusto pa ni Brother Branham? Yung ganon? Kaya sabi niya rito, because it is about like the church. Kanina, dindirekta ko, parang hindi niyo maintindihan. Ngayon, isa-isahin natin yung sinabi ni Brother Branham. Yung tinatawag na picture, bago ilagay sa Hall of Fame, dadaan muna sa mga critics. Pero sabi ni Brother Branham, gusto ko yan dahil ito'y gaya ng iglesia. Bago ang iglesia makapunta sa tinatawag na dakilang pag-agaw, rapture ng sinasabi, yun ang Hall of Fame natin. Rapture, ngayon, lilibakin ka, babakbakan ka. Si Pastor Boy, grabe! Hindi na Pastor Boy, ang tawag sa akin. Masamang pangalan ang tinatawag sa akin. Mapagmataas, di ba? Hindi humble, mayabang, yun ang tawag kay Pastor Boy eh. Natural lang yun. Wala pa naman ang tinatawag na lagayan sa Hall of Fame eh. Tingnan lang natin pagdating ng lagayan na sa Hall of Fame. Kaya sabi niya rito, before the church can ever go into the great rapture, first, it has to come through the critics. All that live godly in Christ shall suffer persecution. Ay, wala naman talaga kayong persecution. Bakit? Hindi naman kayo namumuhay ng godly. Diba? Pero kung namumuhay kayo ng godly, diba? Dadaan kayo sa critics at daranas kayo ng persecution. Tingnan natin. There is no excuses. Ay, di na pala. Okay. There is one. There is none that's differed. All have passed through that line of persecution and criticism. Ini-criticize,
Di ba? Pinipersecute. Di ba? Kaya sabi niya rito, but then, if we can pass through that with such a life that the critics cannot point their finger to anything that's true, then the picture is already then for the great whole of fame. Kaya matatapos din ang lahat. Diba? Dito may tawagan ng yabangan ngayon, iba-ibang doktrina, iba-ibang paliwanag, iba-ibang grupo, iba-ibang galing, iba-ibang pamumuno ng mga grupo. Diba? Iba-ibang kilalang mga tao, iba-ibang lugar ang pinapuntahan, iba-iba lahat. Diba? May magaling magpaliwanag, may hindi magaling magpaliwanag, may magaling mag-English. Si Pastor Boy hindi magaling mag-English. Boss, mga tawag sa akin. Diba? Marami. Pero praise be to God. Wala pa naman ang lagayan sa Hall of Fame. Ganun talaga ang daranasin. Kaya tingnan natin. The choosing of a bride. Pagpili ng nobya. And it's dangerous thing to wait till that last hour too. Because you might take on something that you could never seek out of it. You know, there's a time when you can be warned in. If you step across that line of warning, then you'll already marked on the other side. Branded. Kaya yung branded, dalawa lang eh. Dalawa. It's either dito sa side na to, o it's either sa side na to. Kaya sabi ni Brother Branham, napakadelikado na antayin nyo pa yung tinatawag na last hour. Ay, Pastor Boy, baka 3 taon pa naman ang rapture. Hayaan ko muna yung mga anak ko. May mga pangarap pa yan. Ayaw ko munang mamuhay ng Kristiyano. Sa tingin nyo, kaya dito sa church, 3 kinds of believer, saan ang anak mo? Paul's Virgin, hindi naman unbeliever yan. Hindi naman make believer. Believer nga. Ay, ikiklaim ko lang, Pastor Boy. Ay, may nabasa akong quote. Believer, pareho nagsisimba. Sabi niya, yung anak ko at asawa, namumuhay pa naman ka sa libutan. Ay, sabi ni Brother Branham, ligtas sa ligtas. Pero mamimiss nila ang tinatawag na rapture. Oh. Sa church yun, nagsa-church sa iglesia. Tapos may iiwan sa rapture, pero ligtas, sabi ni Brother Branham. May quote ba, Pastor Boy? Ay, binasa ko na dito nung nakaraan eh. Kasi pinag-iisipan, in every gathering, there is a 3 kinds of believer. Yung foolish virgin pala, ay hindi mo rin matatawag na unbeliever, hindi mo rin matatawag na make believer, kundi believer. Oh. Bakit? Nasama lang kasi tayo sa mga group na pinapalala by grace, grace, grace daw. Pero sabi ng mga nagpo-post, disgrace. Diba? Ano ba, Pastor Boy? Legalista? Hindi ko naman sinasabi na yun ang kaligtasan ninyo. But I believe. Ano, Pastor Boy? If the man got the word, the works would follow. Ano ba yan, Pastor Boy? Damit lang ba? Pamumuhay, worldly lang ba? Panlabas niyan. It's a little thing, sabi ng iba. Paano ko sila tuturuan ng mga great things? Kung ang EBC ay hindi nila alam, paano ko sila tuturuan ng algebra? But praise be to God, lahat nga dito tinuturo eh. Diba? At sabi niya rito, remember, tuloy natin, when the Jubilee year come. Jubilee ba ito, Pastor Boy? Kaya tinutumbok na natin yung mga trumpet na yan, trumpet of Jubilee. The press road with the trumpet sounding, every slave could go free. Pwede kayong maging malaya. Malaya saan, Pastor Boy? Sa sarili nyo. Malaya sa sanlibutan. Sino ba talagang, sarili ba talaga o sanlibutan? Sa inyo naman ang decision eh. Kaya pre-moral, Pastor Boy, pre-moral. Pre-moral ba ang makaligtas? Kaya sinama ko sa baba yung tinatawag na, future home. Darating naman sa pre-moral. Sino ba talagang pumili? Diyos o tayo? Di ba Diyos ang pumili? Kaya bakit may pangangaral pa ng kabanalan, pangangaral pa ng mga pananamit? Kung hindi, wala namang kwenta yan. Sige nga. May makakasunod yan, Pastor Boy, pero yung iba hindi talaga makakasunod. O, sige. Mayroon naman talaga, totoo. Pero sino? Sino ang susunod at sino ang hindi susunod? Diba sino? Diba? Kaya, sabi niya, faith commit by hearing. Faith commit by hearing. Masisisi ba natin yung wala sa loob ng church? Ay, hindi naman sila nakarinig. Yung dito sa church, nakarinig. Kaya yung pananampalataya ay galing sa pakikinig. Ano ba yung faith? Oh. Paniniwala. Yun lang ang tinatawag na paliwanag. Paniniwala. Faith, kapanatagan. Secured.
Faith. Oh. Faith secured. Oh. Ulitin pa natin. Inulit-ulit na natin yan eh. Ano ba yung faith? Kasi faith. May faith ba sila, Pastor Boy? Sabi ni Brad, di ba may faith naman daw eh. Okay, tingnan natin. Hindi na tayo. Faith commit by hearing. He heard the trumpet, but he didn't want to listen to it. Oh, ayaw makinig. Ay, nakikinig naman ako, Pastor Boy. Ano bang yung listen na tinutukoy dito? Ano bang listen? Oh. 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 Kaya yung mga anak nyo, pag sumaway kayo, bingi ka talaga. Bingi ka talaga. Pero nakakarinig naman yung anak nyo. Ang sinasabing bingi na hindi nakakarinig, yung hindi sinusunod. Okay, tingnan natin. And many time, men and woman hear God's truth. Oh, maraming pagkakataon daw, mga lalaki at mga babae, nakarinig naman talaga ng katotohanan ng Diyos. And see it vindicated and proven. Nakita pa din binindika at napatunayan. Di ba? Truth, but yet they don't want to hear it. Ayaw nilang pakinggan, sa madaling sabi, wala silang pakialam. Okay. Kaya sabi niya rito, there is some other reason, may mga dahilan. Ay kasi, ganito pa, bata pa, ay kasi, ganito kasi, ganun talaga eh. Ay kasi, puro na lang kasi. Ayun, sa mga bata. Anong ugali ng mga bata ngayon? Yan, wait lang ma, wala pang rapture. Wait lang, pastor. Wala pa naman. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Oh. Tapos ang tinatawag na taon, puro lang wait. Diba? There is some reason other choosing that they have then to face up to the truth and fact. Therefore, their ears can be closed to the gospel. Bakit sarado bang mga tinga nyo pag pumasok simbahan? Baka may headphone. Sarado bukas. Pag sinabing sarado, kahit ano pang preaching ng preacher, walang pakialam. Yun ang sarado. Bakit ako? May pakialam ba ako? Mayroon, siyempre. Pero hindi ko mababago yung mga tao. Hindi ko kayo kayang baguhin. Paano sila mabago, Pastor Boy? Huwag kayong magsimba lagi. Di ba? Pag may kauhawan kayo, magsimba at bumalik kayo, mayroon yon. Pero kung magsisimba kayo lagi at wala namang nababago, wala pa rin. Di ba? Kaya sabi niya rito, they'll never hear it again. My advice to you, hindi nila marinig ulit pag sinarado na yung tinga nila. Hindi maunawaan. Kaya ang advice ni Brother Branham, when God speak to your heart, you act right then. Pag siya nangungusap sa inyong puso, gawin nyo na agad. Diba? Bakit may mga magnanakaw ngayon? Uso yung mga magnanakaw ngayon eh. Uso yung scam, harap-harapang nakaw, diba? Harap-harapang lukuhan, harap-harapan, lahat na lang harap-harapan. Ay, harap-harapan din naman yung preaching eh. Harap-harapang scam. What is the greatest robbery in this world? Sabi ni Brother Branham. Robbery daw na nakita yung false light. Oh. Eh, yung bibi eh. Ay, doon ako. Kita ko talaga yung kalsada, puro tubig, eh, sobrang init. Di ba, nagre-reflect yung, pag nagda-drive kayo, kita nyo sa unahan, yung espalto, akala nyo tubig. O, hindi siya sumunod doon sa tinatawag na leader. May sarili siyang tinatawag na decision. Lumusong, akala niya doon sa tinatawag na kalsada, espalto pala yun, akala niya tubig, lumusong doon. Di ba? Patay. Yung grupo ng mga baby na yun. Kaya sabi niya rito, Elijah give them a choice which they should. Binigyan naman talaga ni Elijah ng choice. Eh, bakit ko kayo pipilitin? Na tututukan ko kayo ng baril. O, di ba? Na, dito ka, dito ka, dito ka. Ito yung sabi ni Elijah. Ano yung choice? Which they should. Choose you this day whom you shall serve. Piliin nyo na ngayon kung saan kayo maglingkod. You can serve two masters at the same time. You can serve God and Mammon. Ano yung Mammon, Pastor Boy? Akala ko yung Mammon sa tinatawag na bikiri. Di ba? You can serve two masters at the same time. Kaya sabi ni Elijah, choose you this day whom you shall serve. Saan ba kayo maglingkod? Sa libutan? Sarili nyo? If God be God, serve Him. But if Baal be God, serve Him. Oh, yun lang naman pala, madali lang kausap si Elijah sa kanyang panahon eh. Kung gusto nyo, sige.
Gusto nyo dito sa Diyos? Hindi, mag-serve kayo. Kung gusto nyo kay Baal, sige. Kung gusto nyo sa Mammon, sige. Oh, ganun ba, Pastor Boy? Wala naman tayong magawa eh. Diba? Bakit? May langit tayo, may pangako ang Diyos, things that are to be na hindi po pumasok sa isip natin. May experience si Brother Branham beyond the cutting of time. Anong binanggit doon? Sabi ni Brother Arnel? Perfection plus perfection plus perfection. Pero si Brother Branham, mayroon din siyang experience. Na kung mapunta ka doon, sasabihin mo sa sarili mo, mabuti pang hindi ka pinanganak dito sa lupa. Souls that are in prison now. Kaya may mga kasabihan eh. Sa mga Facebook. Ano daw? Enjoy now, pay later. Di ba? Totoo naman yan. Parang joke lang, pero totoo eh. Enjoy now, pay later. Marami ka ng utang, enjoy now. Di ba? Pay later. Yun pala, puno ka na ng kasalanan, enjoy mo lang yung sin ngayon. Enjoy mo lang yung kasalanan. Enjoy now, pay later. Dalawa lang pagpipiliin eh. Pagpipilian doon o dito eh. Diba? Okay. Shaking. Hindi pa natin nabasa yung shaking eh. Okay. Kaya yung issue eh, gera. Ukraine versus Russia. Ano ba tayo mayroon sa Russia? Maraming binanggit si Brother Branham sa Russia. Marami. Diba? Ano ba yung Russia? Okay, tingnan natin. Rapture ba o gira? I want you to notice this now. Nais ko pansinin nyo ito ngayon. Because we have to cut short here on account of the prayer line. Nagmamadali si Brother Branham, mayroon parang prayer line. Did you notice what the angel said? I can't do nothing till you come hither. What was it? Wala akong magagawa, sabi ng angel. Wala akong magagawa. I can't do nothing till you come hither. What was it? Was a message of deliverance. Ano daw? Message of deliverance. And before one speak of fire could fall from heaven. Bakit fire? Anong panahon? Anong panahon dyan? Kay Lot. Yung angel, mayroong message. Bago bumaba o bumagsak ang tinatawag na apoy galing sa langit, si Lot kinakailangan makalabas na sa Sodom. Pag mag-rapture kaya ngayon, nakalabas na kayo sa Sodom? Dapat nakalabas na. Pag gumunaw kaya ng baha ni Noah, before ang gunaw, 7 days pa ang gunaw, dapat sa loob kayo sa labas. Kasi kahit gusto nyong pumasok, wala na eh, sarado na yung ark, pero 7 days, sa loob na sila. Oh, gusto nyong pumasok, sarado na eh. Okay, tingnan natin. And before the atom bomb can strike this nation, Amerika, nakita ni Brother Branham yung last vision, mayroong explosion, pero sinabi niya rito, and before the atom bomb can strike this nation, the church will go in the rapture to meet the Lord Jesus. Ha? Yun lang pala. Bago pala yung tinatawag na atomic bomb or nuclear bomb tumama this nation, Amerikano si Brother Branham eh. May rapture pala. And if the Sputniks and the missiles are set and the hammers are pulled back, the angels are all standing in order. Nakatayo na yung tinatawag na mga anghel in order. Hallelujah! The great corridors of heaven is crowded full. The harps are all in tune. The great bands are already practiced up. The homecoming time pretty soon. Kaya, nakakagalak o nakakalungkot? Oh, nakakagalak na nakakalungkot. For the church of the living God, who's been waiting, is coming. Yung iglesia ng buhay na Diyos, nag-aantay ng kanyang tinatawag na coming. Kaya, kahit Amerika, ano yung Alaska, Pastor Boy? Bakit may paglubog yung Alaska? Bakit? Kung mayroong shaking doon sa Friday, Good Friday, April 4, ay tama talaga. It is the rising of the sun.
pagkamatay ni Christ, laging tipo. Bakit kaya laging tipo? Mayroong shaking din sa Sunset Mountain. Di ba? Quickening power. Di ba? Dynamics na nag-shake sa whole world. At mayroon siyang tinatawag na promise, hindi lamang lupa ang kanyang uugain, kundi pati ang langit. Bakit? Yung mga missile, aabot yan sa mga bituin, sabi ni Brother Branham. Diba? Aabot yan doon sa tinatawag na mga bituin. First heaven, second heaven, third heaven. Kaya question ako Pastor Boy, hindi kayo lumalago sa mensahe. Yung sixth dimension ba sa ano ba yon, yung tinatawag na mga banal ba? Sabi niya, si Paul, saan ba nakarating? Sa 7th dimension o sa 6th dimension? Simple lang sagot ko. Sabi ko, the 7th dimension, ano? God alone. Oh. God alone ang 7th dimension. Kaya yung tinatawag na vision ni Paul na inagaw siya sa ikatlong langit. Saan yun? 7th dimension, 6th dimension. Simple, di ba naman, vision siya, inagaw siya beyond the curtain of time. Di ba? Si Paul, inagaw siya. Nakarinig siya ng tinatawag na unspeakable words. Di ba? Okay. Kaya sabi niya rito, the world, and I truly believe that we are just facing some great event. Naharap na tayo sa tinatawag dakilang event. Pag sinabing event, anong events ngayon? Anong events? Anong events? Mga pangyayari, di ba? Okay. I trust it's the coming of the Lord. Great event ba yon? Yung tinatawag na coming of the Lord? Great event? Hindi ko alam kung great event. Kung great event yan, akala nyo, kahit lang yung tinatawag na mga, anong tawag doon? May tawag doon Mga transaction. Great event yon. Kahit yung tinatawag na, ano yon? Yung pamimigay, anong tawag doon? Ayuda lang. Great event ba yon? Papilahin ng tao kahit gano'ng kainit. Pipilahin sa kalsada 3 kilometro ang haba para marating lang yung great event. Ano yon? Yung great event, ano ba yon? Yung mga transaction. Great event ay madurom. Bisa na kabugtaw o kag magtigang ng mini katubi, paregos, di ba? Great event yun. Pipila ka ba naman 3 kilometro sa kalsada, makuha mo lang great event? Yun pala, isang plastic na relief goods. No, di ba? Tapos yung great event na sinasabi, na rapture, ay, Pastor Boy, ikaw nga tanghali ka pupuntang simbahan. Diyan lang yung bahay ko Tingnan nyo nung sa Karawis ako dati. Wala pang tao dito na ako. Ay, Pastor Boy, lumayo ka na ng bahay pala kung ganun. Ay, sa totoo lang. Sabi ko nga, pag tumanda ako, doon ako magbabahay sa Dumiri. May tricycle naman ako, pupunta ako dito pag linggo. O, di ba? Sabi nga ni Ami, matawa ka, Sir Gina, bakit? Wala nang magagalit sa'yo lagi. Sabi naman ni Edong, ba't ikaw ang nagagalak? Dapat ako. Bakit? Wala ka rin magagalit sa akin. Kasi dalawa kayo dito, dalawa kami ni Kuya doon sa bundok. Sabi ko, itong dalawang magkapatid talaga. Si Pastor Boy at si Sister Ami, pinapagalitan ba na yung asawa? Okay, tingnan natin. Pagkatapos ng great event, the coming of the Lord, become. Tuldok, pinutol ni Brother Branham. Ano yon? We know something has to give away. Ano ba yung something? Isang bagay na mag-give away. Ano yon? The world is under too much tension. Totoo ba yan? Na-tension na ngayon ang buong mundo. Kaya na-tension na ba kayo? Hindi tension dapat sa atin. Kasi yung tension parang hindi na alam ang gagawin. Walang pag-aasa. Ang dapat sa atin, hindi tension. Ano, Pastor Boy? Ano? Desperation. Oh. Bakit desperation, Pastor Boy? Kung wala ka daw desperation, hindi mangyayari sa iyo. Ano yung desperation? Kung kasi kapit patalim, yung last breath na.
Pag last breath, wala na pag-asa yung doktor, wala na pag-asa si nurse, wala na pag-asa yung pera. Desperation. Ano mangyayari? Diba? Sa Diyos na lang asa. Diba? Walang ibang asahan. Diyos na lang asa. Diba? Ngayon, kaya nyo ba yon? Diyos na lang aasa. Alam mo yung desperation, kapit patalim, may mga pangako-pangako dyan eh. Diba? Mahal nga birhen, malhod ako halin sa pirtahan asa sa altar ko, magmayad layo nga ako. Diba? Magsimba ako, purong busy sa adlaw, diba? Ibig sabihin, gagawin ang lahat, makuha lang yung tinatawag na hangad. Yung tinatawag na pangangailangan. Anong pangangailangan natin ngayon? Ano? Di ba rapture na lang? Wala nang ibang pag-asa. Rapture na lang ang pag-asa natin. Gagawin nyo ba ang lahat para sa rapture? O di ba? Kaya sabi niya dito, ang buong mundo, the world is under too much tension and there is something wrong. Everyone knows that. Anong mali, Pastor Boy? Presidente, politika, kung ano-ano pang mali. Lahat na lang mali eh. Ano yung mali? Kahit tama, ginagawang mali. Yung mali, ginagawang tama. Bakit? Baliktad eh. Baliktad yung panahon ngayon eh. Yung bride, tinatawag ng mga demonyo na demonyo. Diba? Yung demonyo, tinatawag nilang bride. Kasama na yung mga panguto at mga pangako. Kaya sabi na, hindi na natin kailangan yan, hindi na natin kailangan, ganito na lang. Tingnan mo, wala na nga kailangan, kasi secured na daw. Yung pangako kasi sa iska, matindi. Diba? Saan ba may maluloko ba sa scam kung hindi magaling mangako? Oh, di ba? Kaya dito, iba talaga yung experience. Experience na nangyari sa iyo, kisa kwento-kwento lang. Ba? Iba 'yon. Kaya sabi niya rito, and I believe that we are facing some great thing, and I believe with all my heart that it's the second coming of Lord Jesus. Yung dakilang bagay pala na mangyayari, I believe. I believe also. Si Brother Branham naniwala, ako din, kayo. O, diba? Magpila mo ka mo sa kadlaw dugto sa kasada 3 kilometro. Diba? Kaya nyo yan. Madulong, baka mo bugto, mag-init ka kape, kape, marigos, mainit, para dugto sa mga, wala na eh. Pareho lang naman eh. Kaya tama si Brother Nel eh, minsan, kung saan yung mga mapira, yun pang masipag. So, walang pera, tamad. Vice versa, tama lang yun eh. O, di ba? Sa akin naman, sabi ko nga, na yun eh, binibiro ko na yung matanda eh. Kahit magira, siguro, wala ka nang pakialam, may edad ka na eh. Sagot naman si Ricky, ay, hindi na yung tatakbo si mama kapag magira. Bakit? Ano ba bang kailangan natin? Pag mamamatay ka na, sabi ni Brother Arnel, may isip mo ba yung tinatawag na sasakyan mo, bahay mo, pera mo? Ay, sarado na nga daw yung ibang bangko doon sa Ukraine, hindi na withdraw yung pera. Oh. Pinaghirapan mo yung mahabang panahon. Ako naman, naghirap naman ako para may magastos na yung pamilya ko. Eh, Pastor Boy, wag na tayo mag-savings. Eh, kakain pa naman ako habang rapture. Ang problema, kung puro ko na lang hanap buhay, wala na yung rapture sa'yo, ang problema talaga yun. Yun ang great thing. Muna yung tinatawag na pangangailangan mo dito sa laman. Diba? Alam nyo ba, ako na walang pera, pag mag-gera, wala akong pakialam, wala akong iiwanan eh. Pero kung marami ka pag-aari, marami ka pang sasayangan. Ano bang pag-aari mo yan na hindi pa pwedeng pakialaman ni Pastor? Sayang naman, Pastor, yung mga kaibigan ko doon sa Sodoma, sabi nila ang asawa ni Lot, may tungit pa naman doon, nakabikini doon, pwede, dito sa'yo, hindi po pwede. Diba? Pag-jamming doon sa mga barkada, okay lang doon. Sa'yo, dami kasi. Kaya sabi niya doon, ay, sayang naman yon. Ay, naging asin tuloy. O, diba? Kaya sabi niya rito, and I trust that He will pour out His Spirit upon us. Ayun ang magandang pangako. Ako'y naniniwala, sabi ni Brother Branham, hindi lang naniniwala. Pag sinabing trust, nagtitiwala, hindi lang naniniwala, kundi nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala na ibuhos niya ang kanyang espiritu sa atin. Oh, sino ang gustong mabuhusan ng espiritu? And will reveal us. Tingnan natin. At ipapahayag niya sa atin ang mga bagay na ating gagawin o para ihanda tayo sa kanyang tinatawag na pagdating.
Oh. Ano bang bagay nating dapat gawin? Dapat ihayag na sa atin para ihanda tayo sa kanyang pagdating. Anong dapat gawin, Pastor Boy? Hati lang, Pastor Boy. Kalahating pagsimba, kalahating obra. Ba? Minsan naman, oh. Ano mo kasi, Pastor Boy, balanse eh. Kung puro ka lang simba, dati, Palawan kami. Edit yung kapahuayan. Agahon, pagbugtaw nyo, mensahe. Mensahe, pagturog nyo, puro danta mensahe, pinag-usapan nyo. Kung nag-obra pa kamo, di ba? Nag-ano kamo, may iba'y pag-usapan nyo. Bas gusto pa nila yung nag-ingay doon sa mga video, okay, naglasing araw-araw, nagkakagulo. Di ba? Kaya sabi ko dito na, ibuhos na ng mga matatapang ang tapang nila sa Third World War. Di ba? Grabe, mapasipagbatuhan. Sabi ko, isali na yung mga taga-tundo. Dalhin na doon sa Ukraine. Gira. Ang kilala mga matatapang, sino pang mga lahi? Sabi nila, matatapang doon yung mga waray. Lahat ng waray doon, dalhin sa Ukraine. Laban sa tinatawag na Russian. Ano pa? Sabi, yung mga Muslim, lahat dalhin doon sa Ukraine. Pero yung mga walang kakayanan, mag-antay lang sila, malapit na rin ang Third World War. Di ba? Okay. Kaya kung ipapahayag, kung ano yung tingnan mo naman, kung mahal mo, di ba? Kung mahal mo, alam mo kung ano? Di ba? Ito. Natawa lang kayo eh. Mas matawa kayo kung ano. Mas matawa kayo kung... Di ba, pag malakas yung bata, pag manghingi, papaluin. Pero pag may sakit, anong gusto mo na? Royal. Di ba? Gagaling niya, binila ng Royal, saka tinatawag Skyflex. Ng araw. Royal saka Skyflex, gagaling yan pag may sakit. Ginagawa na ng mga bata, naglalagnatan para bilan ng Royal saka Skyflex. O, di ba? Ngayon, iba na eh. Iba na. Nanghingi dati piso, ngayon, salit na Royal Milk Tea. O, di ba? Tawa siya. Bago na yung panahon. Pero, tingnan ba natin yung kalagayan natin? Magtrabaho ka pag linggo, hindi ka magsimba minsan dahil busy ka. Dami talagang katwiran. Isang araw lang sa isang linggo, daming katwiran. Diba? Pero tingnan nyo, hindi talaga makita ng paraan. Pero kung hindi mamat yan, doon sa ospital, dako matagi pa utang. Diba? Magaling tayo magdiskarte kung yung tinatawag na under desperation na. Under desperation na ba kayo? Kaya nyo bang gawin na hindi nyo nagagawa dati? Sabi ni Brother Branham, I believe, I trust, sabi ni Brother Branham, you can do it. Bakit? Inordin ka dyan eh. Kung ni-ordin, Pastor Boy, ang sagot, unbelief can't hinder God. Yun lang sa akin. Okay. Punta ka tuloy dyan. Last vision. Ano ba? Last 7th vision. Kaya dito, binanggit niya din minsan, the seed of discrepancy 1965. Did you just hear Lifeline tonight? That what they said, that Russia says in 55, that they'll absolutely take full control of the whole world. Sinabi ng Russia yan, Lifeline. Before that can happen, the rapture has to come. Takot kayo sa Russia. Bago daw nila makontrol ang buong mundo, ma-rapture muna. Bakit kayo takot? Magsaya ko. Ano ba? Third World War, Second World War. Yan ang mga kwento eh. Wars, rumors of wars. Sabi nila hindi pa tapos ang Second World War. Sabi po, buong mundo nga eh. Pagira man ng Russia at Ukraine, hindi ba yan buong mundo? Kung sabing World War, buong mundo yan. Kasama ng Pilipinas. Kahit kasama pang Pilipinas. Diba? Yung gawin na lang daw ng Pilipinas. Diba? Mga dalhin, mga karayom sa Kamanika. Diba? Yung mga tinatawag na manananggal, iwanan lang yung kalahating katawan. Tapos lumipat, punta doon. Diba? Hindi talaga mga Pilipino, diba? Kasi dati nagmamalaki yung mga Pilipinas. Grabe daw ang rebellion sa Pilipinas. Talo pa daw yung iba. Ano ka? Huli na yung Pilipinas. Huli lang yung veterans sa ibang bride, sa ibang bansa. Dati lang kasi nagmayabang lang yung Pilipino eh. Yung Pilipino lang, kaso lang, yung mga Pilipino, wala lang naman palang reading comprehension. Kasama na ako doon.
Okay. Walang bride dito sa Pilipinas kung truth ang pinapangaral ko. Tapos, ang tinatawag na expectation ko, walang maniniwala na kahit isang pastor. Eh kung truth yan, i-reject ng lahat ng pastor, isa lang kung bride. Diba? Kaya mahirap sa panahon ngayon. Bakit? Alam nyo, yung kumakalaban at bumabakbak din sa atin, hindi, huwag kayong makasiguro. Baka bukas, kasama pa natin sa rapture yan eh. Kaya lang ngayon, masanay na tayo. Yun ang kalakaran ng mga Kristiyano dito. Mayroong critics talaga bago milagay sa Hall of Fame. O, ayaw mo magsimba dahil ganito, ganon, ganito, ganon. O. Sino sa inyo ang perfect dito? Be ye therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Sino ang perfect? Wala. At the same time, hindi kayo perfect, pero perfect dapat. Bakit? Yung perfect ay nasa inyo, perfect na rin kayo. Ako, perfect ba ako? Hindi. Ay, si Pastor Boy nga, grabe, pasawa yan si Pastor Boy. Diba? Laging matapang yan. Laging pinapagalitan daw yung asawa. Diba? Laging naaway. Oh. Pero sa kabila ng lahat, as long as you live in this life, ay, Pastor Boy, kinukonsinti mo naman yung kamalian mo. Hindi naman nananalangin naman ako, nagsisikap naman ako, kaso lang dito. Diba? Dito talaga. Dito sa tinatawag na paglilingkod sa Diyos. Anong kasabihan ng sanlibutan? Ang sinong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Lagi ka nakalingon sa likuran ng kapalaka. Kala mo diretso lang yung mata pala doon sa likuran nakatingin. Oh. Sa paglilingkod sa Diyos, lumakad ka lao ng spirit. Diba? Yun ang utos kay Lot. Huwag kang lumingon, huwag kang tumingin sa kanan, huwag tumingin sa kaliwa. Dumiritso ka lang. Kasi kung tinginan dito, bakit? May makakatulong ba sa atin dito ni isa man para sa individual nating rapture? Desisyon natin yan. Desisyon natin yan. Kaya yung talata minsan question ko eh. Sisingilin daw ang dugo ng mga banal doon sa mga pastor na mali. Sabi ko, saan ang singilan? Kahit sisingilin pa ba doon sa, pareho na kayong impyerno, doon ka pa maniningil? O, di ba? Dito ang singilan. O. Kaya sabi ni Brother Branham sa kanyang panahon, nag-iingat din ako sa pangangaral. Dahil bawat ipapangaral ko, mananagot din ako dito, mag-alas 12 na. Mananagot ako pag ginutom kayo sa physical. Diba? Okay, dalawang quote na lang. While this great thing is going out there, this great system winding this organization in a union, so they can pull themselves together and stand against communism. Ang pinapangaral ni Brother Branham, PIPSIL. Ano kayang organisasyon para kalabanin ng communism and not knowing that God raised up communism to conquer them? May dinugtong pa si Brother Branham. Sure! Huwag kayo magtaka kung ang Russia ay lumalakas yan. Pinayagan ng Diyos yan, pinirmit ng Diyos, diba? Napalakasin yan para, wasakin sila. Ano yung wasakin, Pastor Boy? Diba yung Great Dragon? Ano bang tinatawag na power? Ano ba yung best sa Bible? Ang best is power. Ano yung powerful na mababasa nyo sa Bible? Diba mayroong dragon, mayroong leopard, mayroong lion. Diba mayroong bear. Diba? At ang dragon ay ang room. Diba? Antayin yung girahin ng Russia, yung Rome at lulubog yan. Naguho, dakuho ang dakilang Babylonia. Diba? Kaya yung tinatawag na Amerika, wag din kayo magtaka kung ano mangyayari sa Amerika. Bakit ano yung Amerika, Pastor Boy? Mayroon silang 13 na guhit na ang kahulugan ay 13 colony, yung mga allied nation ng Amerika. Diba? Saan sila mababasa? Revelation chapter 13 din. Diba? Pero after the rapture, ending na yan ang tinatawag na 3.5 years. Yung mga events na yan. Ang panahon natin ngayon, dapat natin makita yung closing time. Ano ang pinaka-great event ng closing time? Sa tension na yung buong mundo dahil dapat ninyo makita yung great event sa closing time. Ano yun? Yung rapture. Oh.
Maraming pag-uusapan eh. Kaya lang okay lang yan, Brother Bing. Sabi nga ni Brother Anil, puro ko na lang yata Ukraine, ni Brother Anil. Russia, information din yan. Di ba? Information din yan. Okay, tingnan natin. Sure, what made communism rise in Russia? Because of the impurity of the Roman Church and the rest of them. Bakit rest of them? Kasi kasama yung tinatawag na mother of harlots, kasama yung mga harlots. Oh. Kaya hayaan nyo. They took all money. There was in Russia and starved the people to death and give them nothing instead of live just like the rest of the world. Inubos ng tinatawag na Antichrist yung pera ng buong mundo. Kaya saan tinipo ni Brother Branham yan? Doon sa patay na dagat. Yung patay na dagat, walang kapunuan ng yaman yan. Walang kapunuan. Walang kapunuan yan. Lahat buhis, lahat buhis, lahat buhis. Tingnan mo sa panahon ni Nimrod, yung Babylonia, lahat nagtitribute sa kanila. Diba? Kaya ang ginagawa ng mga churches, mag-charity para mawala yung buhis. Wala naman talagang buhis kasi lahat ng mga churches nagbubuhis sa WCC. Ay, WCC, saan nagbubuhis? Wala namang ginagastusan yan. Oh, diba? Inangkin nila ang yaman ng buong mundo. Kaya control nila maging ekonomiya ng buong mundo. Control nila kahit presidente ng buong mundo. Pag kumontra ka, saan ka ngayon? Saan ka? Sino makakalaban? Sabi ng Book of Revelation, yun ang Rome. Ang Rome, doon ang tinatawag na beast. Kaya may mark of the beast. Anong mark of the beast, Pastor Boy? Mark of Rome or mark of Pope? Oh. Ano yung mark niya? Pagrelihiyon, pagpananampalataya ng pinag-uusapan, yun ang mark niya. Kasi Shadrach, Meshach at Abednego, faith, magsamba kayo sa tinatawag na, World Council of Churches, o mamamatay kayo. Oh. Kung hindi, patay kayo. Kaya dito sa tinatawag na, question and answer, we're just to wait on the coming of the Lord, just wait. Keep your lamps trimmed, all filled full of oil. Paano ba paningasin yung tinatawag na ilaw? Kung may abo-abo doon. Diba dati, ay nanalamig ako, hayaan mo muna, COVID kasi. Kaya, parang nakasanayan na yung COVID, walang gawain. Malaya, maswerte na tayo kahit may COVID, may gawain tayo. COVID, kaya, ganda na sana. Dati talaga, tinatabad ako, kaso lang, nahiya lang ako kay brother, kay sister, na wala namang dahilan, hindi ako magsimba, kaya magsimba na lang ako pag linggo. Oh. Ngayon, may dahilan na, may COVID eh. May rason doon ako, hindi na kagsimba pag linggo. May COVID eh. Bawal eh. Pero actually, hindi man talaga bawal. Okay. Yeah. Pag i-trim yung lamps, pag hindi na magsindi, tanggalin mo naman yung mga abo-abo. Diba? Ayaw niyo lang paturuan kakandila. Sinong gumagamit sa inyo ng tinatawag na lampara? Yung gas ginagamit. Pag napatakan ng kandila yan, hindi na magdiningas. Diba? Pag may abo-abo ng tanggalin mo. Pag masubra naman ang tanggal, baka legalista ka na rin. Diba? Hindi naman tayo dito pinapapunta sa church para magiging. Pinapunta tayo dito para maging. Dalawa lang yun eh. Perfect o perfectionist? Perfect. Pero hindi tayo pinapapunta sa church para maging perfectionist. Diba? Kasi pinapapunta tayo dito para maging perfect. Paano maging perfect? Yung indwelling lang ng perfect ka na. Pero kung perfectionist ka dito sa church, hindi ka magtatagal. Kasi gusto mo perfect yung pastor, perfect yung deacon, perfect yung gawain, perfect yung mga kapatiran, lahat perfect. Doon may perfect. Perfect body pa. Right. Pero pag sinabing perfect body, yes, mayroong perfect body. Yung whole body ni Christ, from the 7 church ages hanggang sa panahon natin, perfect body na yan. Kailan nangyari? Alas 12 na nangyari. Ba? Last. Look in the audience. Sino yung mga audience? Kayo, tingnan natin. See, now, you out there, you don't have to be here. You just touch his garment. Bakit na touching ng garment? Grabing faith kasi yung touching ng garment eh. Sa mga Ilonggo pa, naalala ko yung Biblia ko binabasa, nabasa ko dating Ilonggo na Biblia eh. Kung matandog ko lang ang iya kunhop.
Di ba? Tapos si Neneng. Di ba? Pag magalaw na law yung tinatawag na balabal ni Christ. Sa Ilonggo kasi yan yung tinatawag na balabal, kunop. Yung touch, matandog. Kung matandog ko lang, ang iya kunop. Brother, Ilonggo yung asawa mo, hindi ka makaintindi. Faith yun eh. Faith, virtue, knowledge, temperance. Perfection ang pinag-usapan mo, Pastor Boy. Seven stature of a perfect man. Faith, sino may faith? May faith naman, baka intellectual faith. Lahat naman may faith. Virtue. Lagot kayo sa virtue. Power from high pala yung virtue. Nung dinalaw yung garment ni Christ, may lumabas na virtue. Power. Kaya sabi ni Brother Branham, pag nangangaral yung tinatawag na pastor, minsan nagjo-joke si Brother Branham eh. Nagpipreach siya, pinapagod na si Elijah. Gutom na rin, 12:00 na eh. Pagod na si Elijah. Kasi, pag nangangaral yung pastor, puno kayo hindi? Dapat puno kayo kasi sayang. Kasi empty na naman ang pastor. Pag uwi ng pastor, problemado lagi yan. Kasi empty na naman. Ano namang ilalaman ko sa akin para maibigay ko sa kanila? Right. Diba? Kaya pagod. Diba? Kaya sabi niya rito, I believe you. You just speak, say, Lord Jesus, I believe you. Pwede mo sabihin, Panginoong Jesus, naniniwala ko sa iyo. Faith, I believe you. Now you say, I believe that. Sabihin mo, ay, naniniwala ko dyan, Pastor Boy. Walang masama dyan. Lahat ng in time, gano'n naman talaga. Kaso lang, huwag niyo kalimutan yung talata. Sumasampalataya, nanginginig pa. Oh, diablo pala yun. Kaya tingnan natin. And I believe that. Now you say, I believe that, and I believe that you can reveal to Brother Branham. Naniniwala ako na, ihayag mo yan kay Pastor Boy, kay Brother Arnel, kay Brother Beng, sino pang mga ngaral dyan. Ihayag mo yan sa kanya. Kaya antay-antay lang ako. Lord, naniniwala naman ako dyan. Kaya lang ito. Mamili kayo. Sino gusto nyo yung pastor? Sino yung gusto nyo mga ngaral dito? Ayaw nyo kay Pastor Boy. Wala kayong magawa. Charge to ng veterans. Pastor Boy talagang pastor dito. Diba? Kaya sabi niya rito, now that because it's Brother Branham, he is an ordinary man. Not because of Brother Boy o Pastor Boy o Brother Arnel. Ordinary man lang kami lahat. Uulitin ko ito, baka nakalimutan nyo. He's just an ordinary man. And probably if the rapture comes this morning, grabe, itong pananalitang ito. Anong year yan, Pastor Boy? Proving His word, 1964. Ha? Naniniwala ako probably kapag ang rapture ay dumating ngayong umaga, you think about the rapture. Inisip nyo bang tungkol sa rapture? If the rapture comes this morning, I say this in humility. There's no doubt. Pag sinabing humility, buong pagpakumbabaan pa yan, di ba? Right. Sasabihin ito na may buong pagpakumbaba. Walang alinlangan. Nakalhati lang ng kongregasyong ito. If we went according to the degrees, according to where we should be, half of you would go before me. That's right. Gusto nyo ba yan? Branham Tabernacle, si Brother Branham na mismo ang nangangaral. Pero sabi ni Brother Branham, proving his word, 1964, naniniwala siya, with humility, nagsasalita pa siya, na kung dumating ang pag-agaw, kalahati lang ng Branham Tabernacle ang mararapture. Saan napunta yung iba? Diba, kung panahon ni Brother Branham, dumating ang pag-agaw, baka marami ring Police Virgin. Veterans talaga, oh, pati diba naman sa tinatawag na church nyo, may Police Virgin. May nabasa kong kuti. Oh. Talata, Pastor Boy. Talata. Okay. Isang talata lang ibibigay ko. Diba? Ibigay kay Satanas ang katawan upang ang kaluluwa ay maliligtas sa araw ng paghukom. Tingin nyo kaya, Brad, yun hindi? Tingin ko, hindi. Kasi hindi naman tayo maliligtas sa araw ng judgment. Oh. Pero nagsisimba pa, Pastor Boy? Yes, nagsisimba. Pero ano nangyari? Dungur eh. Nangangalo niya, nagsisimba, nangangalo niya.
Kaya nung sabi, ibigay kay Satanas ang katawan upang ang kaluluwa ay maliligtas sa araw ng paghukom. Tingin nyo, bride? Ako din nag-isip din ako sa talata na yan. Hindi kasama sa rapture yun. 6 feet below the ground or maiwan sa tribulation. O, di ba? May quote. 2 quote binasa natin nung nakaraan. Sa church, sa loob ng church. Kaya sabi niya rito, I'm not look at the responsibility I got and how loosely I carry it. I'm an profitable servant to Christ to know what I know about Him and then live the way I do. Not immoral, not unclean, nothing like that. Kaya nang pagsikapan natin, hindi tayo immoral. Pag sinabing hindi tayo marumi, kaya mga maruming bagay sa labas daw, sa labas ang mga aso, sa labas ang mga marurumi, di ba? Book of Revelation yan, mga manggagaway, di ba? Mga mamatay tao, mga mangkukulam, di ba? Mga lahat, anong binanggit doon? Book of Revelation, nasa labas ang mga aso. Oh, si bang aso? Ano ba yung aso, Pastor Boy? Ano ba yung aso? Di ba yung Gentile, tinipo din sa aso? Pero dalawang uri yung aso eh. Ano yung asong isa? Suka, kain, alam mo, denomination lang, naranasan ko yan eh. Dati ng denomination, ay Lord, ayaw ko na talagang magbisyo. Ayaw ko na talaga. Pagdating ng mga ilang buwan, babalik na naman. Pero hindi ako makapakali, hindi talaga ako makatulog kahit nasa bisyo ako. Parang labag sa kalooban ko yung ginagawa ko. Pero nung message, biyaya ng Diyos na wala din. Diba? Yeah, sabi ko nga, sakto talaga alas 12. Yung Christian, anong sabi ng tinatawag na kasabihan? We never go back, but we go forward. Hindi tayo paurong. Pasulong tayo dito. Ibig sabihin, mayroon tayong progress pagdating sa mga kilos at gawa. Diba? Kaya hindi batayan dito kung sinong pastor. Individual ito, individual. Pero ang sa amin lang, nangangaral lang kami ng tungkol sa tinatawag na message na binigay, na ipinahayag sa amin ng Diyos. Kahit 7 seal pa. Kaya may marong mga quote. Sabi niya, I don't care how accurate in your doctrine. Diba? Gaano ko daw tama sa iyong doctrine? Kapag ang buhay na yan ay wala sa loob mo, paano ba magkaroon ng buhay sa loob ko? Pwede ba ang doktrina na yan ay lalaban sa loob ko? Mayroon kasi itong mga tao na tama nga ang doctrine, hindi talaga na-reveal. Diba? Iba yung na-reveal. Na yung buhay, yung life ni Christ ay nasa sayo. Kasi yung life na yun ang mag-guide sa'yo. Diba? Kaya hanggang dito na lang. Kaya anong message natin? Yung last vision. Huwag kayong matakot sa last vision. I believe yung tinatawag na paglubog ng tinatawag na Alaska. Pwedeng rapture. Oh, dito The Holy Spirit of God, while my flesh is trembling and waited with your presence, not only mine, but others in here. The power of your resurrection lives among us just now. We are aware that we are standing before the living God who shook Mount Sinai. Inuga niya pala ang Mount Sinai. Not only that, hindi lamang yan, but He'll shake the earth at His coming. Mayroon palang quote. Mayroong lindol. Mayroong shaking ng earth sa kanyang pagparito. Mayroong shaking. Kaya isa pang quote na kung saan ay nakita ko yung tinatawag na ito, there was a great earthquake when that happened. Ano yun? Yung kanyang pagkamatay. The very earth there that morning, someone say, wonder if something went off somewhere. There must been a blast. Kaya mayroon talagang shaking sa tinatawag na rapture. O mayroon tinatawag na great earthquake. Kaya ito, yung Los Angeles. Sabi niya, California. Los Angeles is sliding into the ocean. Alaska, and also tell you that Hollywood and Los Angeles. Sa Los Angeles ba yung Hollywood? Los Angeles ba yun? Oo. Sinong gusto ng mga artistang Hollywood? Sikat eh. Lulubog yan dahil kasamaan ng Hollywood. Kaya sabi niya, California, you're doomed. Not only California, but your world. You're doomed. Church, unless you get right with God, you're doomed.
Masama pa yung sa dulo, thus seeth the Holy Spirit. Doon ang lahat. Di ba? Hey, ito pa. Okay, hayaan mo na yan. Basta yung quote na nung dumating ang rapture ng pagkamatay ni Christ, yun ang unang lindol na pinakamalakas na lindol simula ng creation. Mayroong lindol. Kaya pag may mag-missing ng rapture, naniniwala ako, wala silang pakialam. Paano kung may kalamidad ang buong mundo? Tapos inagaw tayo. Nabuhay yung mga patay, nagpakita sa atin. Kaya aralin ko pa yung order of resurrection, order ng rapture, kung mayroon ba talagang literal na 40 days and 40 nights o mga tipo-tipo lang. Mayroon ka na bang nakita, Brother Arnel? Type lang? 40 days, 40 nights? Oo, action. Pero tinipo ba ng propeta yon sa rapture? Oo, wala pa eh. Hindi ko alam eh. Pero yung loved ones talaga natin na mabubuhay at magpapakita sa atin, makakasama natin, maraming quote. Marami. Oh, pag nakita-kita na tayo, kaya yun ang last events. Pero before ang tinatawag na promisan, anong mangyayari sa atin? Yung last sign. Body change. Mayroong body change. Before body change, ano muna? Discernment. Pag mayroon ng vision, yung bawat individual dito na may Holy Ghost, na makikilala na kung sino ang bride dito sa hindi, discernment yan. Pag mag-preacher na ng tumbukan, marami ng mga lalayas na hindi talaga dito. Kaya sana walang isa man na mawala dito. Tumbukan yan, yung discernment, tumbukan yan. Bago speaking the word into existence. Kaya hanggang dito na lang. God bless inyong lahat. Next week, maaga pa tayo. Tapos aalis tayong maaga. Maghanda lang ako ng konting mensahe. Yung ano lang, encouragement lang. At paalaala lang. No, magandang awit. Give thanks na lang para madali. Kasi naubos naman ang oras eh. Give thanks with a grateful heart.